time natin sa resistance. Okay, resistance tayo. So ngayon, i-short muna natin to. So tingnan natin siya. Kung makita natin yung tester natin, meron na siyang initial reading na around 2.8 or 2.9 or 2.8 ohms, no? Dahil yan, kasama na yung test probe natin. Ito, yung test probe, yung resistance yan, so kaya may kuhan siya, mayroon na 2.8, no? So ngayon, mag-inject tayo sa kanya. So using dito, so inject natin siya ng kuhan. Ito, naka-resistor tayo. So ohms tayo, number 7 ohms. So kunwari mag-inject tayo ng 100 ohms. So 100 ohms yung i-inject sa kanya. So dapat dito sa tester natin dito dapat 100 ohms din siya. Ano? So 100 ohms plus may 2.8 yan, ano? So may 2.8, so maybe around 102.8. So yan, tingnan natin. Ito yung kunan out. 1. So connect natin to sa out na rin, na. Okay. So simulate natin. Inject tayo sa kanya ng 100 ohms. Okay, start. Run, nakarun na siya. Kung makita mo dito, kanina may may 2.8 or 2.9 dyan siya. So ngayon, nag-inject ng 100 plus 2.8 na initial na kanina, ay ito 102.8 or 102.9, no? Dahil may initial na siya kanina na 2.8. Ito na siya, 2.8. So 100 plus may 2.8. So ibig sabihin, yung tester natin na tama to, calibrated yung to. Yung tester natin. So try natin, dagdag tayo mga 200 ohms. Ayan, 200 ohms dito. So 202.8 kasi yung tester natin meron na siya kaninang 2.8 na resistance. So yun, so ganun lang yung pag-calibrate sa tester natin in terms sa ohms.